Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 2 ng textbook, page 29. Nasa malhagi or speaking part na po tayo. So ito po ay application na nung mga naaral natin na grammar sa Level 3 Unit 2. And based po sa napansin ko, yung nagamit po na grammar dito is yung a o hejida na grammar. So again, ito po yung Pyeongyongsa plus ajida, ojida, or hejida na grammar. So, quick review, ano po ulit yung gamit ng grammar na to? Kapag gusto mong i-emphasize yung pagbabago sa status or condition ng isang bagay. So, ngayon, basahin muna natin yung sinasabi dito sa number 1. Sabi, Guchon 씨가 아이 성격에 대한 고민을 이야기합니다. So, si Guchon daw ay nagkukwento about sa concern niya sa personality ng kanyang anak. 다음 대화처럼 이야기해보세요. So, discuss natin yung conversation. Again, yung nandyan po sa taas na conversation, yung mga ginamit po dyan is yung nasa number 1. So, katulad pa rin ng dati, pag-uusapan muna natin kung ano yung sinasabi dyan sa conversation nila. And then, after that, number 2, gagamitin natin yung mga pin-provide na information. So, again, no, dito sa malhagi, ang nagamit lang po na grammar is yung a o hejida. So, meron pa tayong isang grammar na naaral sa Unit 2, hindi po ba? So, ito yung nun-deshine. Pero dito, hindi po lumabas yung nun-deshine na grammar. So, baka in-emphasize lang muna yung a o hejida and then yung mga songkyok or personality. Tapos, siguro sa reading and writing part lalabas si nun-deshine. Okay. So, ngayon, tingnan natin. Magiging mahaba po yung discussion natin even dito lang sa malhagi na to, no? Kasi, if you can notice, medyo mahirap na yung usapan. Na-notice ko din na binabalik nila yung mga nagdaang grammar na na-discuss natin sa previous level. So, maganda siya kasi nagsiserve as review and magandang i-discuss kasi mas maintindihan natin kung paano talaga nagagamit yung mga grammar, even yung mga na-discuss na before. So, dito muna tayo sa number 1 sa baba. Nesong Jogida. So, ano po ulit yung Nesong Jogida? Ito po yung pagiging introvert. Okay, so isang personality. Anong naging transformation niya? Nesong Jogi Kodunyo. Yan, Nesong Jogi. Tapos nadagdag si Kodunyo. So, if you can remember, yung Kodunyo na grammar is kapag ikaw ay nagre-reason out or nagsasabi ng isang fact. Tapos, 한국에 온 지 2달이 넘었는데 학교 친구들과 아직 못 어울리다. So, naging 못 어울리 tapos 는 것 같아요. So, if maalala nyo si 는, un, or niyon got 같아요 na grammar. So, again, gagamitin mo yung grammar na yan kapag ikaw ay may guess or hula or ikaw ay may nafe-feel na something. So, feeling mo, sa tingin mo, ano pa, sa naiisip mo, or hula mo. Yun po yung gamit nung grammar na yan. And then, 아이한테 동아리나 봉사 활동을 시키다. So, dito, naging 아이한테 동아리나 봉사 활동을 시키면. So, naging, so yung 면 na grammar, so if. Tapos yung otol kayo. So, yung real kayo or ul kayo na grammar. Again, no, quick review, pag myon, if. Tapos, pag yung real kayo, ul kayo, you're asking the opinion of the other person. Okay, so nagtatanong ka kung kamusta or how about itong naiisip mo. And then, 봉사 활동은 한 후부터 성격이 외향적이고 밝다. Ano yung nangyari? So, dito siya sa last part, no? 적이고, 밝아. So, yung 밝다, naging, yan, ayusin ko. So, yung 밝다, naging 밝아진 것 같아요. So, dito, dalawa po yung grammar na in-apply. So, ano yung mga yon? Yung a, o, jida. So, if manotice nyo, no, ito siya, no? A, ji. Ayan. Tapos, dinagdag din si niyon got 같아요. Ayan. niyon got 같아요. So, dalawa po yan. Okay, so nakita nyo naman yung no, construction ng sentences this time. Talagang level up na. So, now, tingnan natin kung ano yung sinasabi sa usapan nila. Sabi ni Huwen, 구천 씨, 무슨 일이 있어요? 얼굴이 안 좋아 보여요.
Sabi niya, Guchon, anong meron? Ibig sabihin talaga niyan kasi literal, Olgul nakatingin siya sa mukha ni Guchon and then kumbaga kita sa mukha ni Guchon na may pinag-worry siya or may inaalala siyang something. Tapos, sumagot si Guchon, Uri ai 성격 때문에 고민이에요. Sabi niya, dahil daw dun sa personality ng kanyang anak ay nagwo-worry siya or yun daw yung concern niya about sa personality ng anak niya. And then, sabi ni Huwen, 성민이 성격이요? So, sagot si Guchon, 네, 애가 저를 닮아 성격이 많이 내성적이거든요. So, anong sabi niya dyan? Oo daw, si Songmin nga daw yung sinasabi niya. And si Songmin nga daw ay dalma. Pag sinabing dalma, ibig sabihin kahawig or kamukha physically, no? Pero dito, we're talking about personality, so ibig sabihin nagmana. So, ako, sa akin. So, 저를 닮아, ibig sabihin, mana sa akin. So, sabi niya, yung anak daw niya na si Songmin ay namana yung character niya na masyadong introvert. So, again, no, 내성적이다, yung introvert na character. And then, 한국에 온 지 2달이 넘었는데 학교 친구들과 아직 못 어울리는 것 같아요. So, sabi niya dyan, higit 2 months na daw, no? So, more than 2 months na simula nung dumating sa Korea, sila, no, nung anak niya. Pero, hanggang ngayon daw, ajik, still. So, sa tingin niya, yung nunggot ka tayo, sa tingin niya ay hindi pa rin nag-fit in. Or in other words, nahihirapan na makibagay daw sa mga bata dun sa school, yung kanyang anak. So, yung mga bata doon, either classmates niya or yung mga possible na maging kaibigan niya sana, no? Okay, so sumagot si Huwen, 그래요? 걱정되시겠어요. Sabi niya, ganun ba? Sigurado ngang mag-worry ka niyan. Tapos, 그럼 아이한테 동아리나 봉사활동을 시키면 어떨까요? So, sabi niya dyan, kung ganun, dun daw sa anak niya na si Songmin, no, dun sa bata, ano kaya kung isali mo siya sa mga volunteering activities or dongari. Pag sabing dongari, yung club. So, mga club sa school. Science club, math club, yan po. Tapos sabi niya, 우리 아이는 봉사활동을 한 후부터 성격이 외향적이고 밝아진 것 같아요. So, dito, nag-share si Huwen nung kanya namang experience about sa anak niya. Sabi niya, yung anak ko naman kasi, after niya na sumali sa mga volunteering activities, sa tingin ko, yung kanyang character ay naging extrovert and mas naging bright. Kumbaga, mas naging masiyahin or masiglahin yung bata, no? Okay, so dito, sagot si Guchon. So dito, krukunyo, parang nag-agree siya dun sa kwento. Ganun. 이따 집에 가서 우리 아이하고 얘기해볼게요. Sabi niya, mamaya, pag uwi ko sa bahay, try kong kausapin yung aking anak. Kumawayo, nagpasalamat siya kay Huwen. So, dito, puntahan natin yung number 2 na, no? Papalitan na natin siya. So, same lang yung magiging flow ng usapan nila. Dito sa sagot ni Guchon tayo dito sa part na to, mag-iiba. So, sasabihin na niya this time, 네, 애가 저를 닮아. Tapos, ito na, 성격이. So, yung 급하다, magiging 급하거든요. So, ginaya lang natin dito, no? So, hindi na siya 내성적이거든요. magiging 급하거든요 na siya. And then, 무슨 일을 할 때 자꾸 실수, so yung 실수하다 magiging 실수하는 것 같아요. Okay, so, remember nyo ba yung rule sa 는 것, niyon got, or un got 같아요? So, same po siya nung sa 는 대신에. So, kapag verb yung dudugtungan, may batchim or wala, 는 것 같아요. Pag adjective yung dudugtungan, consider mo kung may batchim, 은 것 같아요. Pag walang batchim, niyon got 같아요. If hindi nyo po ma-remember or gusto nyo balikan, check nyo lang po yung previous lesson natin about sa grammar na yan. So, dito tayo. Sabi niya dyan, 성격이 급하거든요. So, ibig sabihin this time, yung namana daw kay Guchon na personality is yung pagiging impatient or palaging nagmamadali. Kaya naman, sa tingin daw ni Guchon, kung ano man yung gawin ng anak niyang si Songmin ay palagi daw nagkakamali. Kasi nga, nagmamadali. And then, ano yung sagot ni Huwen this time? So, dito ang sagot na niya, 아이에게 계획하는 습관을 만들어 주다 magiging
Ju. So, dito po walang space. So, dito ko na po siya isusulat sa white space dito sa right side. So, number 2. So, tuloy lang natin, no? 아이에게 계획은 습관을 만들어. So, dito, 만들어. Yung juda magiging 주면. And then, 어떨까요? So, ano na yung suggestion this time ni Howen? Sabi niya, ano kaya kung sabihan mo siya na gumawa ng plano. So, pagawin mo siya ng habit na nagpaplano. Yun yung gustong isuggest dyan ni Howen. Tapos, sabi niya, 우리 아이는, so this time, 계획표를 세워서 일을 하니까 성격이 꼼꼼해지다 magiging, so dito na po, 꼼꼼해진 것 같아요 na siya. Okay, 해진 것 같아요. So, yung anak daw ni Howen, kinikwento niya na nagpaplano muna at saka ginagawa kung ano man yung bagay na yon. Kaya yung personality daw ng anak ni Howen ay, sa tingin niya, naging meticulous na daw. So, yan po yung ating malhagi. So, medyo mabigat na yung mga discussion this time, pati sa conversation, no? Pero kaya po natin yan. And again, if gusto nyo pong pakinggan yung conversation mismo, scan nyo lang yung QR code. Tapos, kung may gusto kayong balikan sa mga grammar na nandyan, again, na-discuss na po yan before sa previous level, probably level 2, balikan nyo lang po. Now, para dito sa number 2, ang sabi dyan, 아래 상황에 맞게 성격 고민에 대해 조언해주는 사람이 되어 대화해보세요. So, pati yung instruction natin, ang hirap na din. Diba, no? So, sabi po kasi dyan, are 상황. So, 상황 situation, no? Yung are, sa baba. So, ito daw pong nasa babang sitwasyon, matke. So, parang titingnan mo yung binigay nila dyan na material, and then, 성격 고민에 대해. About sa personality concern, 조언해주는 사람 돼요. So, ikaw daw is magiging someone. Okay? A person who gives advice. So, yung juon po kasi is advice. And then, 대화해보세요. Try to practice yung speaking. Tapos dito sabi, 그리고 여러분의 이야기를 해보세요. So again, nasa speaking part pa rin tayo. So, ang pinagagawa sa atin is, tingnan tong mga concerns about personality. So, we have 소극적이다 and 무뚝뚝하다. Okay? So, if manotice nyo, itong dalawang binigay na personality dito is mga negative personality. Kumbaga, hindi siya yung positive or magagandang bagay. Kasi, so, 적이다, again, ito yung pagiging passive. Okay, ano po ba yung passive personality? Yung alam mong may naisip ka na gawin na isang bagay, pero ikaw ay wala masyadong self-esteem or self-confidence. Kaya, yung tendency is hindi mo na lang siya gagawin. Or, hindi mo na i-voice out yung iyong opinion kasi nga, low self-esteem ka. Okay? Tapos, ang nangyayari is parang nagiging sunod-sunuran ka na lang sa kung ano yung sasabihin ng iba. Yan. Tapos, ngayon, ang sabi sa instruction, tayo daw yung magiging tao na mag-a-advise. So, ano yung pwede mong i-advise para ma-improve yung ganitong klaseng personality? And then, mutuktukhada. So, yung pagiging frank or direct, no? Yan. So, as long as gusto mong masabi yung masabi mo, it doesn't matter kung makakasakit ka ba or hindi. You don't really consider yung mga pwedeng mangyari na next. Yan. Basta, direct ka or frank ka. So, ano yung pwede mong i-advise? And then, may isa pang space dito. Iisip tayo ng isa pang negative na personality. So, ang naisip ko dyan is yung pagiging introvert. So, ano po ulit yon? 내성 적이다. Okay, tapos ano yung advice? So, dito po, since advice siya, wala pong maling sagot. Again, it's your opinion. Okay? So, dito, try natin. 소극적이다. Ano ba ang magandang suggestion na gawin para ma-improve yung pagiging passive? So, ako, in my opinion, kung ako ay passive na tao, siguro ma-improve ko yung sarili ko sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa mga active naman na personality. Kasi 'di ba, kung active yung mga kasama ko palagi, mahahawa ako. 'Di ba? Makikita ko kung paano sila nagsasalita or kung paano nila vino-voice out yung sarili nila. So, gagayahin ko 'yon. Kasi nga sila yung nasa paligid ko. So, ano po yung kabaligtaran ng 소극적이다?
Yung passive ay 적극적이다. Yung active naman is 적극적이다. 적극적이다. So, yan po yung active. So, gagayahin natin yung nasa, speaking a while ago, yung binasa natin na conversation, di ba? Yung suggestion ni Huwen doon, ang format niya is yung 면 plus 어떨까요? So, ganun din yung gagawin natin. So, dito, sabihin ko, ano kaya if makipagkaibigan ka sa mga active na tao? So, paano natin sasabihin yon? Sabihin natin, 적극적인 사람들과 사귀다, yung pakikipagkaibigan, 사귀면. Tapos, 어떨까요? Ginaya natin yung sa conversation ni Huwen tsaka Gutson kanina, no? Yung 면 or 면 plus yung 어떨까요, real kayo, ulkayo. So, dito naman tayo sa mutuktukhada. So, again, paano kaya yung magandang advice para ma-improve yung pagiging direct or prangka ng isang tao? So, ako, again, in my opinion, ang naiisip ko dyan is to practice yung empathy or pagiging empathetic. So, if maalala nyo yung word na gonggam, ayan, alala nyo po yan, nabanggit po yan sa Unit 1, Level 3, Unit 1. So, sabihin natin, 공감을 연습하다, to practice. So, magiging 연습하면, and then, 어떨까요? Okay, so how about practicing empathy? Next, 내성적이다. So, yung pagiging introvert, para mas maging extrovert. So, dito, try nating balikan yung ginamit sa usapan ni Gutson tsaka ni Huwen kanina sa speaking, sa conversation nila. So, dito, nandito yung mga, if ma-notice nyo, additional word. So, 동아리, again, ibig sabihin po niyan is yung club sa school, no? Math club, science club, English club. Ayan. So, 봉사, yung pag-volunteer. And then, yung 습관 naman is yung habit. Palagi mong ginagawa, nagiging habit na siya. 습관. 계획을 세우다, yung paggawa ng plano. Making plans. Ayan, making plans. Okay, so gamitin natin yung mga words na nandito. So, sabihin natin, what if mag-join sa mga club or volunteering activity? So, paano yon? 동아리 na. 봉사 활동. So, yung 활동 is activity, no? 활동하면 어떨까요? Okay? So, ayan. Nasagot na natin tong number 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.